Mga kapuso, dahil hikahos sa buhay, nagpasaklolo sa inyong kapuso action man ang isang pamilya para maipagamot ang kanilang anak. Ilang beses na umano itong nasasangkot sa pagnanakaw kaya ikinakadena na lang? Nagpasaklolo sa inyong kapuso action man ang isang inang itago natin sa pangalang Jenna. Ang 13 anyos niya kasing panganay na anak na si Eric, hindi niya tunay na pangalan, umabot na sa puntong kinailangang ikadena sa loob ng bahay. Kasi po pag hindi po namin ginawa, lumalaki po ng lumalaki yung problema niya po, ma'am. Nagnanakaw po siya, ma'am. Ilang beses na umanong nasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw ang anak na hindi na umano nila kayang makontrol. Nung grade 6 pa po siya, sir. Hindi ko, sir, maintindihan eh. Kasi kung tinatanong ko po siya, sir, nakakausap po siya ng ayos. Kaso hindi ko po alam kung pinapakinggan niya ako o hindi. Kasi kung ano po, paulit-ulit lang po yung problema niya. Tinatali po namin siya kasi 2 beses niya na po kami tinakasan. Pagka po matutulog na po, alas 3:30 po ng umaga, tinatanggal ko na po kasi sasama na po siya ng tatay niya sa laot. Aminadong walang pinansyal na kakayahan si Jenna kaya nanghingi na siya ng tulong mapatignan sa eksperto ang anak. Gusto ko lang pong matulungan ako sa problema lang po talaga sa anak ko, sir. Hindi po namin kayang bayaran yung mga nakukuha niya kasi malalaki pong halaga. Ang naturang sumbong agad nating idinulog sa DSWD Region 5. Nakipag-ugnayan na raw sila sa Municipal Social Welfare and Development Office sa Sipocot, Camarines Sur. Nakapag-home visit na rin na social worker at ilang staff. Ang MSWDO naman, na-endorso na sa Bicol Medical Center Mental Health Unit si Eric para sa isang psychological intervention. Sasailalim pa si Eric sa ilang test para makumpirma ang kondisyon at kung ano ang nararapat na gawin dito ng mga eksperto. Samantala, sumasailalim na sa counseling si Jenna. Nakatanggap din ng food at financial assistance sa pamilya na magiging beneficiary rin ng DSWD Sustainable Livelihood Program. Inirekomenda na rin si Eric na makapasok sa DepEd Alternative Learning System para maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Maraming salamat po kasi sa panahon pong wala akong maisip kung saan ako lalapit. Nagbaka sakali lang po ako sa kanya. Kahit pa paano po, nababawasan yung bigat ng dinadala ko. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Bukod sa anomalya sa flood control project sa Bulacan, may kalsada rin doong inireklamo dahil sa lubak, partikular sa bayan ng San Miguel. Abala na nga, takaw, aksidente pa, kaya idinulog sa inyong Kapuso Action Man. Ang pang-araw-araw na kalbaryo ng mga taga-barangay sa Lakot sa San Miguel, Bulacan. Sobrang lubak. Matagal na pong nareklamo din po sa medyo malalim. Sobrang pahirap na po saan. Pwedeng iwasan, pero hindi na raw kayang indahin ng mga dumaraang motorista. Lahat ng mga dumadaan dito, mga nakasingil, nalulubak niya na ano talaga. Masakit din sa katawan eh. Sa sobrang lalaki mo, araw-araw na lang po, traffic. Ang malubak at butas-butas na daan, makailang ulit na raw naging mitya ng aksidente sa lugar. Isa ang kaibigan ni Michael sa sumemplang at nasawig dahil sa potholes noong nakaraang taon. Naipit po siya sa truck. Pag-semplang na lang po gano'n. Delikado. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa DPWH, Bulacan 3rd District Engineering Office. Yun, ang ating asfalto kasi mahina ito sa tubig. Kaya pagka nababad sa tubig at napagdadaanan ng mga mabibigat na sasakyan, mga overloaded na sasakyan, ay lalong tumitindi ang pagkasira ng kalsada natin. Pero ang ating naman departamento ay may mga routinary activities na ginagawa para i-maintain yung ating mga kakalsadahan. Yung ating design naman ng kalsada ay nakadesign yan para i-accommodate yung mga mabibigat na naaayon sa tamang timbang nito. Kapag sir naman kasi umulan, masisira rin po ito, di ba? Yes. So, hindi po ba siya parang band-aid solution lang na paulit-ulit na mangyayari? Talagang, yun nga, humihingi po kami ng
pangunawa at paumanhin. Ito para lang maiwasan yung inconvenience na naranasan ng mga motorista. Pansamantala namin nile-level yan using appropriate materials na kung ano ang pwede naming gamitin. Hindi man kasama ang kalsada ng barangay Salakot sa itinakdang 22 preventive maintenance project ng ahensya sa San Miguel, Bulacan ngayong taon. Isa naman ito sa mga lugar na sasailalim sa pagkukumpuni. Nabigyan ng 20 million pesos na pondo para sa 2025 routinary activities ang opisina. Sa ngayon ay natapos na ang isinasagawang temporary patching sa lugar. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.